Hindi kailang may mga estudyanteng hirap sa subject na mathematics, pero paano na lang kaya kung ituro ito gamit ang wikang Filipino na ipinag-uutos na ng DepEd para sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 3? Balitang hatid ni Sherian Torres. Pariugat, parirami, palatuusan. Sa lalim ng mga katutubong terminong ito sa math, malamang dudugo ang mga ilong nyo kung ito ang gagamitin sa mga aralin. Kakaunti na lang ang nakakaalam ng mga ito dahil bukod sa di na madalas gamitin sa paaralan, bibihira rin ang mga libro sa matematika na nakalimbag sa wikang Filipino. Mahalaga yan dahil mas mabilis nga matuto ang bata kapag gamitin ang Filipino. Pero kailangan sabayan to sa pag-produce ng mga materyales, mga babasahin. No? At habang tumataas sila sa grade level, dapat mag-develop ng accompanying materials. No? Paano na lang ngayong iniuutos na ang mother tongue-based multilingual education o paggamit ng wikang kinagisnan sa pagtuturo ng math mula kinder hanggang grade 3? Ang wikang Ingles sa math planong gamitin pagdating na ng grade 4. Paglilinaw ng DepEd, hindi raw ibig sabihin itong purong katutubong wika ang gagamitin. Hindi naman kinakailangang i-translate ang lahat ng salitang Ingles sa salitang Filipino sa pagtuturo ng asignaturang matematika. Dito sa UP Integrated School, halimbawa, wikang Filipino ang gamit sa pag-aaral ng math. Mula sa pagre-recite sa klase, ang multiplication ay paulit-ulit na addition. Hanggang sa laman ng libro, wikang Filipino ang gamit. Confident sila and at the same time mas nagpa-participate sila sa klase kasi nasasabi nila yung ideya nila na hindi na nila kailangang isipin pa kung ano yung English na paraan ng pagsabi ng kanilang sagot. So, mas nagiging interactive yung klase. Pag Filipino po, mas sanay na po ako gamitin yun. Pati mas madali po sa akin para gumamit po nun. Sa huli, ayon sa mga eksperto, magkakambal daw ang paglilinang ng wika sa maths sa pagpapahusay ng sistema ng pagtuturo nito nang ganap umanong makasabay ang Pilipinas sa ibang bansa. Sherian Torres, GMA News.